kay inspirasyon nato ang iyahang mga pulong. Okay, sunod, dili na to kawangon pod no ang pagpasalamat sa ato ang Ginoo pinagi sa paghalad ug gawin sa mga kabataan. Okay, ang mga bata dili lang mag-present sa ato bangan. Kisa may magunit sa mic, dili. Yan po diha, niya. Wala lang, sige para pantay. Praise God. Come to Jesus right now. Tama ba? Just now. On your only trust Him. Okay, salamat sa Ginoo no sa higayon siguro atong oras matamag yun mahuman ta ni manihapon ta pero biporta mo kaon og physical na pagkaon kinsay gusto mo kaon sa espirituhanon. Kinsay pagkaon sa pagkaon espirituhanon ipataas ang gamot. Taas ang gamot, di mo kapanihapan mo. Praise God, joke lang ha. Tibali, yung pa diya sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Buot pasabot sa physical na mapagkaon. Apan sa punong usap sa Dios nga nagagula sa iyang mga. So muna karon ihatag na to ang importanteng panahon. Kunya ang mga bata, mag-behave lang, okay? Pero kung magdulay gila sila, kinamay balon, ito lang napasagdan. Basta kay, ang inyong focus karon si Pastor Romel lang yun dire, magtanaw mo dire, kanya paminaw yung puno sa Ginoo. Focus si Jesus. Amen? Huwag iyang puno. So, atong ihatag karon, ato ang hatagang palakpak si Pastor Romel. Kusya, no? Dugay na po na siya sa kalihukan dire sa simbahan. 1980s pa. Salamat sa Ginoo. May gabi mga anak sa Diyos. Amen. Sinsay nalipay nga diya karon. Amen. God, no? So sa dito ko to sa message niyo. Basta may katahuran sa inyong tanan, labi na ang mga biasa na galihok, no? Salamat kayo sa kusog, ihatag sa Ginoo para kanila sila ang iandam niya na nga mga mabuluhan sa kita lahat ko lang ato iandam sa Ginoo. Kinsay katulugon? Wala. Wala pa. Kung di yun mapugnan, ay alaghagok. Kaya pa siya ang katapat ni mo madisturbo. No? So, joke lang, no? So, hindi nga kagabion, alang sa wala na sayon, kasi ako ang inyong nakita. Para ugma pa na. No? Para ugma pa na.
Dili ako ang Gilmar. Kasi ito wala na kailaba. Magulpili pa nga nabaguhan. Ang sarapan ko lang nakatambong. So, di na si Gilmar. Igana mo lagi. No? No? So, sa walay paglangan, naglangan-langan na magintadaan, pero dili na ito limitahan ang kabubuton sa Ginoo. Pwede ito mag-limit sa atong kaugalingon, pero ang work sa Ginoo, atong adon. Diba? So kita man ang mag-control. No. So kung nakatayo yung Biblia, nawa na ito nakalimutan, no? Pero masiguro ba yung microphone? Ha? Ha? Salamat sa mga advice. Isa na ka nalang Biblia. Ito ni tabangan. Kaya maman nga itong pagkaon sa spiritual na bahin. So kung mo may Biblia, di mo kakaon. Ganyan alam mo, maminaw lang sa muna mo, nga mga Biblia. No? So, sa Episo 1, verse 3. Usa lang kami siguro ang basahon, pero daw ito pa na siya. Magkagagta sa oras ko. No? Ang 3 sila akong basahon. Ephesians 1, verse 3. Dalay ko ng Diyos nga amahan sa atong Ginoong Hesus, na diha kang Kristo, nagpanalangin kanato sa tanan mga panalangin espirituhanon, diha sa langit nun nga dapit. Praise God. Thank you, Lord. Amahan nga balaan, salamat ko Diyos. Ablihi ang mga kasing-kasing namo, diha sa pagplastar sa mga pulong, na mahimo na mo kining hinagiban o iwag diya sa aming pagkinabuhi. Amahan amo diya itugyan kanimo ang tanan tungod kay taong tuburan o anak kanimo lamang usapan amo nga kasiguruhan tungod kang Kristo Jesus. Amen. So ang tema na to, dili ko mudala diya kay para umapanasa ko ng ingon. Advance lang niya, pero wala din siya lang naglayo. No? Sa akong nag-prepare. Wag ko nagdahong ba sa pagkuhan ako ini, more than po na tema. No? Give thanks the Lord because He is good. No? Ang pagpasalamat matupad ni Salvista David, mao'y pinaka-importante alang sa mga Kristiyano. No? So diha sa verse 3, ato na yung diskasan siya diya. Tungod kay message involved man siya. Dalay ko ng Diyos ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga diha kaniya nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa langit nun nga dapit. Espirituhanong panalangin ang ato karon nga isgutan. No? Diha sa verse 3 na ay 5 ka punto diha nga akong ihatag. No? Nga mga espirituhanong panalangin. Kung kaha makapangutan na ta, unsa ka ng espirituhanong panalangin? Number 1, literally, salvation. Ang kaluwasan, espirituhanong panalangin na para nato. Kay bulahan ta na nakaangkong sa kaluwasan, kay gipili ta sa Dios. Ang kaluwasan, nagtangag na siya. Napoy background na ako. Ang kaluwasan, doon na siya kambal ng mga pagsulay. Sa diha labi na kung bago pa ta nasib, no? Daghan kaayo nga mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. Ang kaluwasan, no? Tungod kay si Satanas, dili siya gusto nga maluwas ang tao, kay gusto niya siya ang magdala kanato. Apan magpasalamat ta tungod kang Kristo Jesus nga nagapanalangin kanato sa espirituhanong panalangin. Mao ni ang literal kaluwasan. Ang kaluwasan nagakinahanglan og pagpaubos sa ato nga kaugalingon. Ilabi na ka sa diha pa nga bago pa kitang nituo, daghan ta kayong mga pagsulay. Di ba? Isa nagagawin ng pagsulay, yung mga Kristiyano. Kasi di ko mutuo Kristiyano mo, diwa mo pagsulay. Di ba? Kung kinumdum ko to sa ka pastor dito sa Moab, samtang wala siya pagsulay, hilak siya. Usa ka prayer meeting to. Titigin niya diabaw kanyang kinabuhi mo. Relax na daw kayo. Lahi yun sa diha na naa siya mga pagsulay. Niya kay gibanhaan man tong silingan,
Tinama sa siyudad, na yung paghilak-hilak niya ba siya, wala namang kudihan siguro sa iyong mga bahin. So, ang naminaw dito sa gawas, dipintik, kay banha kayo. Sige, tiyabaw. Lord, asa naman ka? Pintikon, pabitaw na, ikong agtang. Salamat, Lord, kinana ka sa akong kinabuhi. Kinana ang pagsulay. So, nagtangag na ang mga pagsulay, ang pagpaubos sa atong kinabuhi, kining ikaw gihantagan ng kaluwasan sa Ginoo. Amen? No? Napailain nga istorya. Kining mapaubsanon, lisod kay ni dawaton sa tao. Sa tinod lang, bisan sa akong kabahin, basta na ako sa katarungan, usahay mag-adjust ko, usahay dili. Kung tungod sa Ginoo, ma-adjust din nato. Nato yung usa ka negosyante ba, si Charon. Ang iyang paningabuhi, si Charon, rin na siya. No? Nya, lay, usa kay gayon na suroy siya, singgit, si Charon. Sa unahan, sukatan siya o bubog. Sa daw, kung saan man ang imong dala? Si Charon ni Sir, sabi, ihuwat, nagatuan ang pakyawin. Ang gihimo sa mga hubog, giok ang si Charon. No, wala na dito yung nahabilin pangadag ko. Giok yun kay giok, tulog sila ka tao. Ang tao nga nagbaligya, ano kung taon siya? Huwag siya kapalag. Huwag po siya kasukol. Huwag siya nahimo. Ang iha, lantaw lagi siya. Pagkahuman, pagkapino, naging maayo, yun na itong mga hubog. O dong niya lang yung si Charon. Taon siya. Padayon siyang baligya. Pero dili na si Charon ang iyang singgit. Saman, pulbulo na. Kaya napinaw naman. So diha na ito magkita sa diha nagtrabaho ta, nagkapangalagat ta na ay mga pagsulay, importante yun ang pagpaubos sa itong kaugalingan. Diba? No? Kaya kung wala pa silang paubos sa ito, siguro sama tayo. Muna diha ang unang panalangin nga espirituhanon nga ato ang nabatunan. Sikan. Kaduha, kaalam. Espirituhanong panalangin ang kaalam. No? Tumo na. Kay kung wala ta panalangin iwa ta hatagi kaalam gikan sa Ginoo, di na to masabtan ang atong kinabuhi. No? Murag ka nang gubot pa sa lukot, matod pa sa karaan nga istorya. Pero kung kita na ta sa Ginoo, basta na kayo. Tungod kay siya naghahatag og kaalam. Walay tao makahatag niya anak nato. Bisan sa siguro na mas ihatag pero lahip gyud diha sa espirituhanong mga panalangin. Ang kaalam, no? Diha sa Roma 13:11 nag-ingon diha, kamo nasayod unsa nang panahon na karon? Kaalam na siya naghihatag. Basahon na to ang Roma. Roma 13:11. Ugawas panini kamo sayod kun unsa nang panahon na karon. Natak na karon nga kinahanglan magmata kamo gikan sa pagkatulog. Kay ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol sa kanato kaysa diha nga sa pag-upakitan nito. Pagmata. Kay ang kaalam ihatag sa Ginoo nato. Importante po kayo ni siya kaalam. Nato'y nagdula og tabanok bitaw kani mga bata. Tungod lagi sa iyahang kalayo sa ilahang iriya na magsabot sila na dito sila magpalupad na patasanay man na sila. Sa kaduhang higayon, nangayo siya bike siyang mama. Kaya lagi kayo ang ilang dulaanan. Tungod sa iyang kahibalo na muhatag ang iyang mama. Mingon man ang iyang mama, pag-ayo lang sa Ginoo dong. Ano man ang bata? So, pagtuo sa bata, nga ang Ginoo mo hatag, bata pa ito siya nga gamay. Hindi kayo ang iyang pangunahuna ba? Ang kaalam na gihatag sa Ginoo niya. Hunahuna niya nga ang iyang tabano, pinakataas magyud nga mulupad, nagsulat siya, Dear Lord, ngayon sa tabano sa Ginoo. Kaya hunahuna niya sa taas, mabasa sa Ginoo ang iyang sulat. Mangayo kong bait, Lord. Kaya kani magtulak tabanog kay di man na magdagan, di ba? Patras man na, sige nga na. Naitabo nga nahug na siya sa pangpang.
patay. So nahinumduman sa inahan nga nangayo og bayt ang maong bata, diha pagipalitan. Samtang gihaya sa gitungtong ang bayt. Sakto bata mo. So, nilala usahay ang kaalam nagdepende na sa atong pag-divide, pagbahin-bahin. Kinay kaalam mga matukma, napoy kaalam nga dili tukma. Kay katong kung gibuhat pa siguro sa inahan, gihatag sa iyaha, hindi siguro tumahitabo. Pero sa iyang paningkamot nga iyang tabanog taas kayo, ito, nagsulat siya, nangayo siya sa Ginoo. Kay gina, mapunsi si mama pa, ngayon na sa Ginoo doon. Bakit siya isipyan, no? Nangayo siya sa Ginoo, pero lang hindi maalas to kasi sige man siya atras, anak. Ang pagdula na, di ba? Mamang kagi anak, pero mo na akong nabalang. Namatay di siya. So, diha pa gihatag ang bike, na namatay na siya. Ulahin na. Kaalam pa baghato sa nga gibangayo sa bata. So, ang kaalam, importante kayo sa ato ng mga gustuhan. Pero kay balota, unsay maayo, unsay dili. Kaya diha sa mga pagsulay, grabe yung gayo kung ikaw gustuhan mo. No? Mato ang ikaduha. Ikatulo, 5 ka punto nin diha sa usalang kabisikulo. Kaning espirituhan ng mga panalangin. Strength, kusog. Ang kusog dato, ito ang panalangin sa Ginoo. Yes, no? Kay kini pagtrabaho diri, wa tay kusog. Kiti tagaw na ni ba? Pag aris ni, saka pa, unsa diha. Tungod kay dihatagan tag kusog sa Ginoo, nahimo na to. Panalangin sa Ginoo ang kusog, di ba? So angay ta nga magpasalamat gyud sa Ginoo. Mao na ingon ni Salmista David sa Psalms 92:1. Angay gyud ta nga magpasalamat. Kining pagpasalamat mao ginidaghan nga verse diha sa Psalms. Pagpasalamat, pagdaig, no? Usahay buday kay magutag na madawat. Di ba? So sa tanan nga butang pasalamati ang Ginoo. Tungod kay kana kauban diha sa kaluwasan nga gihatag niya kanato. Katulad to siya, ikaw pat. Power. Gahom. Daghang Kristohanon nga walay gahom. Di ba? Tungod kay na mga pagsulay, discourage, backslide, ay wala sila gahom. Ang gahom sama sa usa ka sundalo nga doon na siya authority, doon na siya katungod, pag magkasulot na siya sa iyang uniform, makadala sila sa armas, may gahom na sila. Power. No? Sa diyan nagtakot ko sa una bitaw, may numduman na tuna ko. Huwag ka ng kriminal, nakapatay ito siya, na ilang ipatay, di isa lang sa lati. Dugay na, mga 1 month lang siguro ito siya, na istorya ni katong ipatay, parinti sa asawa sa akong mangnod, si John, taga Motivista, Liluan. Sa istorya, kahit tungo sila, isurindin man itong Bisaya, ang kaning duha ay peace ni siya. Alam mo kay peace, inalang lang nato, kung ako mo po paminaw, itong karaan ng ngalan, hindi mo po bayan, no? Katong Bisaya, tulog adlaw gikan sa paglabay nila. Murag na konsensya siya ba? Gusto siya mulayas, pasa na siya bag. Pero ang asawa, wa kay balo. Pati nga ang asawa nga mulayas siya, awa man sila bikin. Sumaw na dito. Layas siya. Alihan man gid siya atong ilang ipatay. Pag manaog siya sa na magbabak man siya ha. Balik na po siya. Mga ito nga, di pagkutana sa asawa, unsa man gidihay doon ang imuhang diferensya, anong mulak daw man ka? Diha na siya hintugan, no? Nga, mao na ang ilang gihimo. Nga, mao ito, pagpugkat ato siya, agad ang ipa sa kuko. Pag-adlaw, pinagtan na siyang bahuan, nagadugta na siya. So sa istorya ato, sa daling nga istorya, na ay mga istorya sa gawas nga, katong ni surrender, nakahibalo siya o asa man layas itong duha. Purok city daw. Yung mo ito pag-istorya nga mo sa kong igsoon, ang purok mambing, ang mambing barangay na ay purok city na, daghan diha ang mga ipis. So paluwapon lang ako na siya. So sa dali, naagyo dito. Kay
Mao man yung mga ngalan gibutan. So, nagkuha ko warang copy. Kay mao yung order dito. Coordinate ko sa sundalo sa Mambing. Ang advice na ko, pagbudagan, tirahon. Tungod dunay gahom ang mga sundalo sa dihan nakapulpak na siya. Kutog kay wa man gid siya nag-reaction, voluntaryo man siya surrender diya sa Mambing. Pag-abot, pagsubida pa lang namo, idakop na ko siya, wala na ko siya pasakit, wala ko pusasi. So, sakay sa motor, si Aning Paribilino po ito nga kung ipakyaw. Nya, ang sundalo, ingat siya. Pag-abot nito atong nadapit, pangihit mo. Kung na sa kung nahuna, murag nag-uol ko ba, tirahon din eh. Kaya posible daw, kahit sa kadaghan na nilang ngayon na, pag tagaan ng chance, mudagan, siya pangihi mo, distansya lang mo sa iya, ha? Nag-ready na dahil sila. Mas maayong gani kay siya, wa nanaog sa motor, nagtika magyapon siya sa motor. Pero kami doon, ni Paribilino, layo kay hindi ko, nangihi, bisag dili ka ihiyon, tumutin mo yung briefing niya. So, ingon, sa pukto na nato na, ingon niya na, ang mga Kristohanon, kung doon na tayo kahom, isugta niya sa atong pagpangalagan. No? Sukot na sa mga pagsulay. Hindi kita mo atras. Kaya ba sa Revelation 21:8, ang mga talawan, taga na siya, walo na siya kapunto, kung naa na sa ato, ang na ito na iiris. Kaya ato siya dito padulong sa linaw nga kalayo. Kanang talawan sa pagpangalagan. Pero kung kita na atras sa Ginoo, isog ta kayo, amen? So, mo to siya ang ika-tulo. Ika-upat na siya diya. Ika-lima, kining guidance. No? Kanang pag-guide ba? Guidance. Kung ito nang hunahunahon, kita nga mga Kristohanon, dapat kita na mag-guide nato sa mga bata pa diya sa pagtuo. Dihatagan ka na o panalangin nga maka-guide ka, dihatagan ka kaalam, dihatagan ka kusog, tungod kay ikaw giluwas niya, ato ng buhaton. No? Guidance. Sa Revelation 4:11, ito na basa. Sige nga dito.